Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Merry Christmas and Happy New Year. Excited kayo sa New Year. So welcome po sa ating banal na misa, itong ika-31 o 31st ng Disyembre. Sa misa natin ito, itaas natin sa Diyos yung lahat ng ating mga pasasalamat sa lahat-lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya. At ialay din natin ito sa misang ito, ang ating mga sarili-sarili para sa bagong taon 2021, nawa ang Diyos ay maghari lagi sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa
sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginagamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Huli, magandang gabi sa inyong lahat. Merry Christmas. Happy New Year. Talino talaga. Kumusta kayo kanina? Ano kayang ginawa nyo kanina? Ha? Nagluluto. Yung iba, anong ginawa? Nagsiselfone. Yung iba, anong ginagawa? Kanina. Nagsashot. Yung iba, anong ginawa? Yung taong-taon nating ginagawa, yung ating tradisyon. Yung maghanap ng malabilog na mga prutas. Yan. Mga ilang prutas? Klase na prutas? 12. Bakit 12? Ito'y sumisimbolo ng 12 buwan sa loob ng isang taon. Kompleto naman ang prutas niyo. Ha? Hindi. Siguro sabihin niya, okay na to. Maintindihan na to ng Diyos. Kahit na 3 dalandan, 3 apple, okay na. Ang importante, merong mga prutas sa gitna ng ating mga table. Taon-taon yung ginagawa yan? Oh, yes, ako din naman eh. Sa amin din, sa aming pamilya. Pero before, dati, hindi mahirap para sa amin kumplituhin yung 12. Sa inyo nahirapan kayo? Ha? Sa pamilya ko hindi. Never talaga nahirapan kumplituhin yung 12 prutas. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Baka umaya, magagayahin niyo. Baka nanood sila doon, gayahin nila. Yung table kasi namin, anong tawag doon sa ano? Mantel? Alam niyo na. Yung design nun, mga bilog na prutas. Kaya every time na December 31, chill-chill lang kami ng nanay ko. Sasabihin lang namin, nandun na eh. Nakalapag na eh. Whole year round. Kaya wala kaming planong alisin kahit na butas-butas na yung mantel. Sige lang, kasi whole year round. Yun din yung paniniwala natin, no? Na every year, mag-ipon tayo, mag-gather tayo ng 12 klase ng prutas. Malabilog, para whole year round talaga. Napuspusin tayo ng biyaya. Yun yung paniwala natin. Naniwala naman kayo doon. Sige, bahala kayo sa buhay niyo. Anyway, tradisyon naman natin yan. Ang importante, mayroong Diyos na kasama natin. Bago pa matapos ang isang taon o ngayong araw na ito, marahil marami rin kayong mga ginagawa kanina para pag-let go sa 2020. Yung iba masyadong abala. Hindi lamang sa pag-prepare ng 12 prutas,
Yung iba naman, naglilinis ng bahay. Sasabihin, ayokong pasukin yung 2021 na madugyot, marumi ang aming bahay. Kaya paggising pa lang, linis na, operation linis. Ako kanina, simple lang naman. Tinapos ko lahat. In-stapler ko yung mga resibo. No? Para pagpasok mamaya 2021, hindi ko nakatabi ang mga resibo. Lagi kong katabi yung mga resibo eh. Pahamak yung mga resibo na yun. Marahil sa inyo din, ano kayang ginawa niyo? Nang sa ganon, pagpasok ng 2021, ay sadyang pagbawa maaliwalas. Gusto na bang iwan ng 2020? Malamang. No? Gusto natin iwan yung 2020. Pero sana, ano man ang ibinigay sa atin ng taong 2020, sana marami tayong nakukuhang aral doon. Well, una na diyan, napakapait, napakahirap, napakabigat na mga pangyayari noong 2020. Para bagang pagpasok pala ng Enero 2020, parang pumapasok na agad yung mga problema, no? Trahedya. Sumunod pa yung coronavirus. Malala pa sa malala. Ngayon naman, ang dami namang mga haka-haka na meron na namang pumapasok. Yung kinatawag nating coronavirus variant na mas malala pa daw. Sabihin natin, paano na ba to? No? Masaklap na ngayong 2020. Ito na naman sa 2021. Pero ganun pa man, mga kapatid, sana pagpasok natin sa 2021, gaano man tayo nagpapakita ng ating pananalig sa Diyos nitong 2020, nakayanan natin kasama ang Diyos. Sana itong 2021, pagpasok ng 2021, mas lalo pa nating paigtingin yung ating tiwala sa Kanya. Hindi man natin alam ang mangyayari sa sunod na mga araw, sunod na mga buwan, pero ganun pa man, ang importante, matatag yung ating pananampalataya sa Kanya. Sa 7 araw, nakapokus o nakatuon tayo sa sinisinilang na sanggol na si Jesus, na naging Mesiyas, na naging tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. Ngayon naman, binibigyan natin ng pagpapahalaga itong Kanyang ina. Kaya ngayon, we celebrate itong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Maalala natin kung paano si Maria nagbigay ng kanyang sarili para sa dakilang magandang plano ng Diyos Ama. Si Maria, ibinigay niya ang kanyang sarili. Si Maria, nung kanyang kapanahunan, marahil ang dami rin niyang kinakaharap na mga problema. Pero nakayanan niya. Nakayanan ng kanyang pamilya dahil sa kanyang tiwala sa Diyos Ama. Ipinasa Diyos niya lahat. At yun din yung invitasyon sa ating lahat ngayon. We will let go 2020, ipasa Diyos natin yung 2021. Kahit anong mangyari. Abala man tayo maghanda sa ibang bagay, sana itong paghahanda natin sa ating kaloob-looban, itong pagkilala sa Diyos, kay Jesus, sa Kanyang ina, sana mas lalo pa nating paigtingin nang sa ganon. Kahit na misteryoso man itong kanilang pinasok, kahit papaano, maintindihan natin. Diba si Jesus, Diyos, naging tao. Isa talagang misteryoso. Misteryo. Pero ganun pa man, merong biyaya ang Diyos na kung saan ibinibigay sa atin nang sa ganon kahit papaano, maabot natin hanggang saan natin kaya, maintindihan natin kung sino at ano itong Diyos para sa ating buhay. Mga kapatid, sana sa pagpasok natin sa 2021, huwag nating kalimutan na ang Diyos
andiyan nan lagi, patuloy na makikisama sa atin. Patuloy tayong pakisamahan kahit anong mangyari. Ang Diyos hindi mangiiwan. Sana sa puntong ito, dalawang punto yung ating gagawin. Una, lubos-lubosin natin na sa yugtong ito, magpasalamat talaga tayo sa Diyos sa lahat-lahat ng Kanyang biyayang ipinagkaloob sa atin. Masakap man itong 2020, pero ang Diyos patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya nating kinakailangan sa araw-araw. Kaya nga ito, we survive. At pangalawa, sa ating pagharap sa 2021, sana kumpleto ito. Sana puno tayo ng pananampalataya, yung ating tiwala sa Kanya. At sana puno rin tayo ng pag-asa. At higit sa lahat, puno tayo ng pagmamahal sa lahat ng ating gagawin, sa susunod na mga hakbang, sa susunod na mga gawain natin, sa susunod na mga araw, panahon, nang sa ganon, maharap natin lahat ng mga pagsubok. Huwag nating kalimutan, balikan ko lang na ang Diyos patuloy na makikisama sa atin kahit anong mangyari. Yan yung pinakapangako sa ating lahat. Kahit anong mangyari, ang Diyos na Emmanuel, maging ang Kanyang ina, patuloy na makikiisa sa atin. Kung gaano natin kakilala si Jesus bilang isang anak ng Diyos, Diyos na naging tao, nagkatawang tao para sa ating lahat, sana bigyan din natin si Maria, kilalanin din natin siya bilang ina ng Diyos. Marahil kilala natin si Maria sa iba't ibang mga title. Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Manaoag, Perpetual Help. Diba? Doon ang dami nating mga kakilala na kung saan they were convinced kung sino itong Maria. Pero isa lang naman yan. Ngayon, binagbigyan nating diin itong si Maria bilang ina ng Diyos. Siguro isang biyaya lang para sa ating lahat. Si Maria, she's very close sa kanyang anak. Kaya sana bigyang pansin natin, bigyan natin ng pagkakataon, bigyan natin ng panahon na mas kilalanin natin si Maria, sapagkat ano man sasabihin ni Maria sa kanyang anak, ibibigay yan ng anak. So muli mga kapatid, sa ating pagtitipon sa ating misa ngayon, nawa patuloy nating kilalanin ang Diyos, si Jesus, ang Diyos Ama, maging si Maria na nagkaroon din ng malaking parte para sa ating kaligtasan. Ipagdasal natin na sana ngayong 2021 puno tayo ng pag-asa, patatag yung ating pananampalataya, at higit sa lahat, puno tayo ng pagmamahal sa lahat ng ating haharapin na mga sitwasyon na mangyari sa ating buhay itong taong 2021. Siya nawa. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin yung ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan
at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Hesus Kristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. At sa ilang sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating iba pang pangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagmumula at nagkaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan na ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawan namin ang pasimula ng bagong taon at pagparatingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat,
ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit, lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa,
at ni Pablo Virgilio naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managagaling noto sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, Bapa sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace.
Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya ay sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na paggamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Leo Eucharistic Minister, Knights of the Altar, collectors, lectors and commentator sa sukom para sa ating live stream. At sa atin po na naririto ngayon at higit sa lahat sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richie Y. Estrada MEC at si Reverend Michael Angelo Dacalos. Pasalamatan din po natin ang bumubuo ng sanggunian ng Barangay Baisa sa pamumuno ni Kapitana Gemma 1 para sa ating thermal scanner, alcohol dispenser at foot bath. At bukas po, January 1, meron po tayong misa dito sa bodega alas 8 ng umaga. Magsitayo na po tayo. Yung misa natin bukas ay alas 9. 9. Na change dahil sa kahilingan ng karamihan na 9. Kasi ngayong gabi, walang tulugan, kakain, iinom kung may mainom, kakain ng kakain. Kaya 9 o'clock na ang ating misa bukas. Kita-kits bukas ha? Walang mangindian bukas. Kahit na maduduling kayo ngayon kakakain, kita-kits bukas. Bukas 2021. Sana simula Enero 1, magsimba na tayo hanggang matapos ang 2021. Muli, palapakan niyo ang bawat isa. Narito ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. No? May mga handa ba kayo? Ha? Ha? Sana all. Sana all meron. Ganon din naman yon, maghihintay pa rin kami. Sa lahat na nandirito na merong handa, bukas pa yung bahay namin. At sa lahat ng mga nagsubaybay live stream, pwede rin po kayo magpadala. May mga pamilya naman kayo dito. Si Father talaga. Muli, maligayang bagong taon. Harapin natin yung bagong taon ng puno ng pag-asa. Matatag na panampalataya sa Kanya at puno ng pagmamahal sa bawat isa at higit sa lahat sa Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Ang Diyos na sangbukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo ay managsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalang at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang magkamti ng kasaganaan. Tayo'y nangahawin habang ang mundo'y tahimik. Sanggol na Diyos na talangin, tayo ay magmahalan, natin isipin ang pintong araw, at hindi Pasko bigaya, at magbuhat ngayon. Sa lahat po ng aking kakilala na nagsubaybay live stream, kaisa po namin kayo na ipinagdarasal namin kayo sa panahong ito na kayo'y nagkasakit, sana pagalingin kayo ng Diyos. Siya naman.